I wouldn't say na malaki yung difference kasi opinion ko naman lang yun ha. Like, kasi tayo bilang Pinoy, may innate na tayo talagang culture na alam mo yung culture natin na resilience, parati nating bring up, talagang ingrained sa atin yan eh. I mean, lumalaban tayo sa buhay kahit na anong status mo pa sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Paul. Welcome to Pinoy Husbands. Ako naman po si Norbert at welcome po sa ating bagong episode ngayon. Ano ba ang pag-uusapan natin, Paul? Yan. Ano nga ba ang usapan tungkol sa mental health? Tayo ba ay strong bilang lalaki or minsan tahimik lang or pagod na? No? Kasi minsan, lalo na sa mga OFWs, hindi natin napapansin na yung bang mental health nila malakas pa. I think in term even the mental health, kasi English, parang hindi tayo masyadong aware, lalo na sa Pilipinas. Would you say? Hirap niyan kasi hindi siya nakikita for sure. At saka hindi naman unang-una hindi talaga ako hindi ako professional sa mental health. May may I wouldn't even say na parang wala akong formal training doon. So may karanasan ng konti pero hindi talaga ako talagang deep. So pag ito I mean sa nakikinig sa atin pag may talagang nahanap kayo na parang uh, kailangan kayo ng tulong ng talagang professional, please po, we can sort of like recommend maybe some people. Yeah. And yeah. For your health, no? Yeah. Totoo yan. So I think for us, we just wanted to basically have I would say, hindi naman parang shallow, pero hindi rin super deep. Parang somewhere in between Yeah. na to give a starting Conversation. point. Yan. Kailangan And pag-usapan. yeah, totoo. And we would like to focus more on burning out and also on depression. Kasi marami po talagang Pinoy and husbands na napaka-silent ng mga issues na pinagdadaanan nila na hindi nila alam, minsan depressed na pala sila or burnout. No, oo nga. Kumbaga, silently suffering. And ano nga ba yung mga common misconceptions natin about sa pagiging lalaki and Pinoy husbands, no? I think na dinala natin na ngayon nandito na tayo sa ibang bansa, ganun pa rin yung mindset. I think isa sa mga napakalaking misconception is kapag lalaki ka, hindi ka pwedeng umiyak. Yan. Yeah. Di totoo yan. I think that's one of the toxic masculinity na sinasabi nila, no, na we grew up in a mindset na pag lalaki bawal umiyak, 'di ba? Kahit sa school, no. Lalo na pag lalaki ka. Pag babae, okay lang na iyakin, pero pag lalaki parang hindi ka ganoon ka Strong. masculine, yan. So mali po 'yun. I think isa sa mga dapat nating paltan, no? Yeah. Isa din isa din siguro sa parang misconception na na alam ko is parang pag makarinig ka ng word na depression, ngayon hindi na ganun ka yan eh. Ngayon medyo may awareness na, pero dati pag nakarinig ka ng word na depression, talaga ano ba yan? Gawa-gawa lang yan. Itulog mo lang yan, okay na pagkabukas. Oo. Yeah. Totoo po, may depression. Parang kasi yung term na nade-depress ako ngayon, 'di ba? It's very well conversational discussion, no, among Filipinos na nakaka-depress naman tong balita na to, 'di ba? So I think we need to be aware of how we use the word depression kasi meron siyang medical term na ginagamit. Yan. Isa din siguro sa parang misconception na notice ko is parang yung pag may problema ka, normally sasabihin na, okay lang yan, kaya mo yan, lakasan mo ang loob mo. Wag kang wag mo haluan ng drama, kaya mo yan. Para bang anong tawag dyan? Hindi mo, anong tawag sa English dyan? You invalidate the emotion? Parang gano'n. Yes, totoo. Parang ang mga lalaki, we're not allowed to have emotions kasi lalaki tayo. Parang
weird, no? Bawal umiyak, bawal bawal, pwede magalit, pero hindi pwede ma-frustrate. No, yung mga ganun, yung mga weak emotions, hindi natin pwedeng i-express. And Dapat I strong think lang. I think lang for context lang po sa ating mga nakikinig. Hindi na I think sa ibang sigurong culture ito ay parang why would you think that? But siguro sa atin sa Pilipinas pinalaki tayo kasi doon sa ganung parang background. Siguro ngayon sa generation na to parang hindi na kasi may awareness na doon na level din. So Yeah. bago niyo po kami awayin just to put it in context. Totoo yan, totoo yan. And I think as a Pinoy husband, Norbert, no, na ngayon nandito ka na sa US, sa Germany, bakit nga ba mahirap mag-open up? Pride ba yun? And you mentioned upbringing, would you Mhm. say? I think an madaming aspects 'yun. So una, sa tingin ko pag pinalaki kang hindi kayo talaga ini-empower or hindi kayo sanay mag-open up ng feelings niyo, 'yun, mahirap na, 'di ba? Yung parang, ano ba yung tawag dun sa ano, yung bang nagdadabog parang 'di ba, 'yun yung parang sa atin, nagdadabog tayo, 'di ba? 'Pag may frustration parang dinadaan sa gano'n. Ah, Ah, hindi ko na-experience ang pagdadabog somewhere else. So, hindi ko alam kung Pinoy Pinoy lang 'yun or mm, parang mm, it's a universal thing. 'Yan, of course, upbringing sa childhood, talagang magiging factor 'yun. At saka isa din sa parang nakikita ko na parang nakakatawa na 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 reason siguro is yung language yung language din. Kasi especially pag interesting. masyadong malakas yung emotion tsaka deep yung emotion, tapos kailangan mo i-open up sa asawa mo na in English. Hindi naman yun parang natural sa atin. So, may kahirapan din siya ng konti. Kasi kapag inalis mo yung layer ng language na yan, makikita mo din iba kasi pag-express in the mother tongue, 'di ba? So pag tina-translate mo 'yan, naka-calm down ka na. So iba din yung parang ano rin, iba yung effect nun sa Mm, pag-communicate niya sa pag-express. So dun mm, may konting hirap din dun sa yan. sa aspect na yun. Hindi ko alam kung sa'yo okay, kung mas madali yun sa'yo, pero sa akin yun yung parang nahihirapan din ako. Very interesting, no? I think, yeah, let's deep dive more sa relationships sa asawa as we go on. Kasi I think in my clients and experience, I realized na merong factor in yung language. Pag Mm. nag-o-open up sila about their problems with marriage, ganyan, parang meron akong isang naging kliyente, hindi siya English speaker. So, nagpalit siya. Kasi gusto niya ng Portuguese kasi siya eh. So, parang gusto Mm. niya na kumausap din ng fellow Portuguese para mabilis yung usapan. Tapos pag ginamit mo yung term na yon, kunwari, depression, di ba? Iba yung ibig sabihin sa kanila nun. So, parang nung sinabi niya sa akin, depressed siya, ang unang isip ko agad, ano ba 'to, medical? So yun agad yung tinanong ko, nagpa-check-up ka ba, gano'n, ta's in-explain pa niya sa'kin. That's not what I mean. So parang, alam mo yun, it's very Hmm. important na yung language nga, eh. And going back to home, to the husbands 'no, lalo na yung Pinoy, usually ang response natin kapag mentally, challenging yung mga or depressed or burnout, usually inom, silence, kaya minsan yung umiinom lang mag-isa. Would you say na in your experience gano'n nga ba talaga ang Pinoy husband response? Hindi ko, of course, I cannot make a blanket statement on that. Like, personally, hindi ako ganun. Hindi ko iniinom parang may Problema. problema. Pero hindi lang siya sa nakikita ko, hindi naman lang, I think, hindi lang siya sa Pinoy husbands in general. Pero madami din dito sa sa Germany na especially na parang yung alcohol culture dito is very, very like normal. Makikita mo naman 'di ba na may mga tao talagang talagang alam mo na talagang may grabeng pinagdadaanan nito kasi talagang lasing kung lasing sa bus or sa train station. So, I think parang siguro as what we sort of like we all know na
may power ang alcohol na makapag-suppress ng emotion. Kaya Hmm. natatakasan mo yung ayaw mong harapin. Um, so I think yun yung parang dapat nating mas intindihin na ano Hmm. ba ang bakit ba kailangan harapin? Ano ba ang effect nung pag-acknowledge or pag-amin ng certain emotion at paano ba malampasan yung stage na yun? That's very good, no? Kasi as we dive deeper ngayon sa mga asawa natin, as you mentioned nga, pag-open up nung mental health issues natin, would you say, I think I would say na in our foreign wives, since they are more aware ng issues about mental health, mas naiintindihan nila in a medical aspect pag sinabi natin na depressed tayo or burnout, parang more aware sila dun eh. Mm, And I think that's one of the things na very good in a very cross-cultural marriage in terms of mental health, kasi they can assist you in a way na siguro I would say in a more general sense, obviously, na compared to a Filipino couples na wala masyadong experience or awareness doon. It's good kung meron kayong awareness, of course, with your with the Filipino couples, no? Pero hindi siya ganun ka socially ingrained or accepted na pag sinabi mong depressed. Sa Germany, alam agad yun eh. Even sa work mo, pag sinabi mong depressed, pa-check ka ba sa doktor? Tapos nagpakita ka ng sick note na depressed ka? mm, Puwede kang mag-stay home or something, tapos merong physiological or psychological check-up, ganyan. And supported ng wife ko 'yun. I think very, very important sa akin. In burnout, meron mm, akong ka-office mate na burnout for 3 months. mm. Ano siya, covered siya ng insurance. Wow. Na-notice ko din yun kasi yung asawa ko parang ano din, eh, parang mindful siya na na sasabihan niya ako na, "Norbert, wag kang like masyado ka ng nagtatrabaho, like hin hindi maganda 'yan." Like, and ako 'pag, "Ha? Ha?" Ako nalilito ako. Oo, oo. May gano'n ba na masyado 'Yan, ka na nagtatrabaho 'yan. 'di ba? So, Yes. kaya ko pa naman. So, parang alam niya kung concern siya sa'yo na baka ma-burnout ka 'pag overwork or something. Importante sa kanila yung burnout, tsaka Mm. nare-recognize nila yun. Kasi yung work and life balance is very important. So in that aspect, would you say you can easily open up sa asawa mo about yung mental health na? O easily ba, madali ba sa kanya na mag-open up sa'yo? Vice versa na, ng mental health issues? Sa experience ko, oo. Nagpapasalamat ako dun kasi yung asawa ko parang, she's so sensitive to what is going on at talaga namang sinasabi ko naman talaga yung parang, lahat ng na na nararamdaman ko and nakikita naman niya yung parang buhay namin. So, paanong, kasi ang maganda sa situation ng I think ng multicultural marriage is that alam mo na kaagad, eh, na may ibang level ng adjustment sa culture at sa environment ng Hmm, pinagdadaanan ng asawa mo. So, yeah. dun pa lang, hindi mo na ina-assume na okay lang. Hmm, So, I think, especially yung asawa ko medyo ano siya, para bang, investigador in a very good way. Na 'pag sinabi 'pag I think na-discuss natin sa ating previous episode, I think when we talked about that episode na parang yes or no, na paano ba hmm, mag-yes at paano mag-no. Dun pa yeah. lang sa parang, sa pag-uusap na yun, may ano siya, may parang intention siya to really understand more. So, 'pag sinabi ko ng ganito, yung mga tanong niya dun after that, kahit hindi ko inisip, parang napapaisip na din ako na parang, "Oo nga 'no, bakit hindi ko gusto itong pagkain na 'to? Ano bang meron dito?" Pero kahit simple example lang yun, 'pag nasa seryoso na, medyo mabigat na yung pinag-uusapan, hindi na siya parang awkward, ta's hindi na ako nagiging
parang defensive in anything. Yun ang maganda sa talagang you say it as it is, na hindi sino-sugarcoat at talagang Yeah. para bang hindi ka pine-personal. Yun ang parang na experience ko. Paano ba yun sa'yo? Totoo, same with me. I think, actually, very interesting nga yung minention ni Steph recently kasi sabi niya nga 10 years na akong hindi nakauwi. O nakaka-affect ba yun sa mental health ko? Yung Mm. homesickness, kasi baka mamaya minsan, ano yun, eh, parang siyempre tagal na, 'di ba? Baka nagbi-build up siya sa ano ko, sa mental o, well-being. So, yun yung isa sa mga sinasabi niya na baka gusto mo umuwi para lang ma-reset or, baka yung pagkain and yung friendships, yung ang dami kasing factors ba ng Mm. culture. Akala natin maliit lang na bagay pero malaking bagay talaga 'yan kapag sa mental health yung pinag-uusapan. So I think that's one of the ways na nakatulong talaga si Stephanie. 'Di ba? I think napaka feeling ko maswerte din tayo sa ating mga asawa po na may gano'n silang Yeah. parang intuition ba. Kasi may parang same experience ako recently. May nakita akong video sa isang parang documentary feature sa Pilipinas. Yeah. Sa video na 'to, pinakita lang yung parang may at this age in the Philippines, may mga lugar sa Pilipinas na still parang may larong pambata pa silang ginagawa sa barangay, like ang saya talaga para tas nakita ko yun Oo. sa YouTube, tas nalungkot ako. Hindi ko alam kung bakit ako nalungkot. Tas sabi ko, "My goodness, totoo nga pala nung" para bang na-flashback yung childhood na naligo ka lang sa ulan, yung wala kang pakialam dun Oo. dun ka Oo. you know? Oo. So, hindi naman talaga ako ganun ka parang naho-homesick or so, pero nakita ko yun parang talagang na 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 hindi ko alam kung saan nanggaling. Na-sad lang ako, hindi naman masyadong na-sad ako tas sinabihan ko siya na ito yung ano ko, tas tinulungan niya ako, "So, bakit ganyan?" So, sabi ko, siguro nami-miss ko lang yung mga kapatid ko na nung naglalaro kami sa likod ng bahay na Mm. walang so and then yun, and then sabi niya, "Oh, okey lang." So, yun na, puwede magplano na umuwi or mag-connect or something like that. So, may hindi siya dini-dismiss. Yun yung I think yung maganda na, "Ay, okey lang yan, get over it, move on." Yun ang hindi gano'n. That's good, that's good. I think, dun ko rin also na-realize na minsan kailangan talaga ng mga Germans ng me time. Kasi yung asawa ko minsan talagang very very vocal siya about gusto niya ng me time, eh. Kasi yung mental health nga na well-being niya 'no, yung gusto lang niyang mag-relax, gusto siya na mag-isip, gusto lang niyang mag-reset, is very important. Ang isa sa mga payo ko and recommendation ko sa mga mag-asawa din is yung magkaroon ng separate time for themselves na Hmm. magbakasyon or minsan, maggumala lang with friends kasi may value siya. Lalo na ngayon yung asawa ko nasa Poland as of this recording. 4 days siya dun. So, ako lang mag-isa dito sa bahay kasama yung mga bata. So, nag-enjoy siya. So, I'm very Mm. happy for her actually. Kasama niya yung mga ka-office mates niya kasi meron silang ano dun, parang team week. I think Trips nakakatulong yun. Ausflug. Yeah, ganyan. So, very, very good, um, way yun to really help her, for her mental health din. Yes, yes. Masasabi mo ba na ang mental health challenges natin bilang Pinoy husbands ay with foreign wives ay different sa Pinoy to Pinoy relationship? I wouldn't say na malaki yung difference Aha. kasi opinyon ko naman lang yun, ha. Like, kasi tayo bilang Pinoy, may innate na tayo talagang culture na alam mo yung culture natin na resilience, Hmm. parati nating bring up, talagang ingrained sa atin yan, eh. I Ah. mean, lumalaban tayo sa buhay kahit na anong status mo pa sa Pilipinas.
alam natin na hindi madali ang buhay. Mm. O kahit na anong mangyari, may ano tayo dun, may parang, parang may gift ata yun sa atin ng Panginoon na na okay, there is a chance to rebuild and always get back on your feet. So, yun yung parang feeling ko na nasa lahat ng Pinoy anyway. And naaabuso lang siya kapag hindi natin na-acknowledge yung yung immediate emotion na na feeling natin kahinaan yung malungkot ka, kahinaan yung helpless yung feeling mo, yung kahinaan yung parang nangangailangan ka ng tulong, hindi mo maintindihan sarili mo, parang parang these are all valid emotions na kailangan mo lang ilabas, kailangan mong pag-usapan at hindi naman siya yung nagde-define ng buhay mo. So Hmm. so I think in a human perspective, that's very important to know na nasa lahat 'yun. Parang feeling ko nga 'pag Pinoy may konting ano pa, may konting margin 'no na kakayanin 'yan. Parang mas madali sa atin, feeling ko mas madaling Oo. i-encourage ang Pinoy kasi parang naiintindihan niya yung parang, "Okay, kaya ko 'to. Okay, kaya Yeah, kaya pa." totoo. You know? Hindi tayo Mm. madaling mag-give up. Yun yung feeling Ayan. ko. Oo. Totoo 'yan. Actually, may mga studies nga na nagsasabi na, um, yung seasons of life na sabi nila 'no, every person daw and generation, 'pag na-experience nila yung season of life ng hardship, they come out stronger, Mm. 'di ba? Socially, yun nga, sa mga Pinoy na ang daming I wouldn't say na, madami tayong problema. Parang mas I mean, it's true na yung Pilipino mas of course, third world country compared to Germany. So, mas marami tayong hardships na pinagdaanan as a country, mas maraming mas mahirap. Pero mas marami ring naging more successful in terms of nakapag-abroad. Kasi kaya natin i-endure ang maraming hardships and that trains parang yung mental muscle natin, eh. Yung mental Yes. endurance, yung hardships na mga, pinagdadaan natin. Kasi upbringing is a very big factor na pinag-usapan nga natin. So, yung mga bata na laging 'pag nadapa kalong agad ng magulang or pagka konting iyak talagang covered agad ng ano mo yun, Mm. ng parents. May mga studies na 'pag lumaki sila, mas hirap silang mag-adjust. Hmm. Mas maraming nade-depress, mas maraming nagiging issue kasi they were raised na lahat is parang laging may caution, laging may Yeah. unan sa paligid. Hmm. Yun yung naging factor of, one of the factors na maraming nagkakaroon ng mental, depression Hmm. pagka yung how you were brought up as well. Yeah, and I mean, alam naman natin sa Pilipinas na hindi naman kahit na gustuhin man ng ating mga magulang ng ating, environment na, talagang kumbaga i-pamper or talaga i-protect lahat, hindi hindi mo makokontrol kasi 'di ba kunwari ano bang gagawin mo na may bagyo, tapos pagkatapos ng isang buwan bumagyo, lumindol, tapos like wala. Ito yung parang stage na kahit na ikaw yung parang yung parent, napapraning ka din, 'di ba? Tas pinagdadaanan niyo lahat ng buong pamilya, like Oo. tayo na-experience natin yun na ako nakita ko yung paano yung dad ko na mag-prepare ng 'pag may bagyo, ano ba ang ating gagawin as a family. So, na parang in those like natural things na hindi natin makokontrol, parang na may mental training din tayo dun kasi, okay, 'pag nawala ang kuryente, yung kakaano lang sa amin sa Cebu, yung bagyong Odette, talaga yun parang like parang feeling ko wala na, ito na ang katapusan ng mundo kasi biruin Talaga? mo wala kaming walang kuryente, walang tubig ng isang buwan. Sa other places even more. So those kind of adversities, talagang feeling ko wala na, wala ka ng time para magdrama-dramahan diyan. And I'm not saying na invalidate ko na naman yung emotions, pero I'm just pointing it out na kahit na yung physical natin na environment Mm. doon, Yeah.
nakaka-contribute na siya. So, wala kasi tayong ganong level ng security ng facility na katulad ng dito sa Europe na, talagang halos lahat pinag-iisipan nila tapos may may safeguards and everything. So, that's why sabi ko nga na as Pinoy, may resilience tayo talaga na tayo lang din ang nakakaintindi. Totoo. That's true. It's true. So I think ang dami pa, no? There's a lot of things to consider in terms of mental health, no? Even yung mga phones na ngayon, no? Nasasabi nila naka-affect 'yun sa mental health natin, Mm. yung pagkain din daw. So I think there's a lot of things, and I think that would be something na, if you guys want to know more, you can really dig deeper on that. No, I mean, I think I think patapos naman din tayo 'to. Ito lang yung parang tanong ko sa'yo kasi alam ko na marami kang natutulungan ng mga married couples. Yeah. Based siguro sa iyong, practice, sa iyong experience, tanong ko lang sana kung gaano ba ka-importante sa buhay may asawa na pinag-uusapan talaga ang mental health at paano kung ikaw ang Pinoy husband, 'pag ikaw ang kung feeling mo nagsa-struggle ka, ano bang puwede mong gawin sa point na 'yan? So, ano ba ang based sa iyong experience nagsa-struggle ang Pinoy husband in the marriage, ano bang gagawin ko? Mag-YouTube lang o, kakausapin nahihiya naman ako kausapin ng misis ko. So, ano bang puwedeng gawin? Yeah. That's a very good question, Norbert. No? And I there's three things that I would share on that. Be number one is to really seek help. Very anti ano yun eh, parang anti-trendy ang paghingi ng tulong no? Kahit Pinoy o hindi Pinoy na pag hindi mo talaga kaya, tapos parang feeling mo magiging issue sa marriage niyo yun. So, you have to find a coach. You have to find or therapy, 'di ba? I think, kasi parang merong anong tawag dito? Yung norm or parang merong, parang misconception Stigma. na 'pag oo, stigma na 'pag nagpa-therapy ka parang may sakit, merong problema sa utak, 'di ba? Yun, takot yun mga tao dun. Oo, 'di ba? I think matagal nang hindi gano'n yung issue ngayon. Ano na siya, parang, well accepted na 'pag may mga taong nagte-therapy, may taong nagco-coaching. So, kailangan mo maghanap ng gano'n kasi hindi mo kaya lahat anuhin, akuin lahat ng problema na ikaw lang mag-isa, na i-isolate mo yung sarili mo where, parang lahat ng problema kinakaya mo, lahat tinatanggap mo lang. Lalabas at lalabas din kasi yun, over time. Hmm. So, I think that's number one. Number two, kaila very important talaga ang small group. Lagi ko Hmm. sinasabi yun kahit sa mag-asawa, 'no. Parang kung gusto niyong protektahan yung asawa mo, yung couples niyo, yung relationship niyo, you really need to join a small group, to pray for you guys, to not be isolated, to lift up you guys. Kasi yung mga issue na, "Oh, please pray for us, we're sick," 'no? 'Pag kayo lang mag-isa yun, ang hirap nun. Pero 'pag meron ngang mga small group na nagpe-pray para sa inyo at minsan nagpapadala sila ng pagkain, yun nakita kong benefit ng small group dito, May damayan talaga. Yan, oo. So may kailangan mo ng small group community, in any aspect of your life and very importantly sa mental health. And finally, I think, I'd like to end na, one of the misconception that we think, especially with mental health, especially with emotional health, is yung spiritual aspect of everything around it. Hmm. Parang ngayon we think na yung depression can be cured with medicine, which is hindi naman talaga. And psychological can only go so much. Hmm. Pero yung spiritual aspect, and especially dito sa podcast natin, no, sa Pinoy Husband, we firmly and strongly believe about Jesus can really cure you, especially with your mental health. And First Peter 5:7 says nga na pagka hindi mo na kaya, yung talagang sabi nga, iba ikaw nagsabi, Norbert, na prayer is not the last but the first, no? Yeah. So it's a good parang caution to always pray.
in every situation by prayer and petition, right? Do not be anxious about anything, to present your request to God. And may Mm. promise dun the peace of God that transcends all understanding Mm. will guard your hearts. Yeah. So, magkakaroon ka ng peace. Philippians 4 verse 6 to 7. Maganda, maganda 'yan. Wanna add something, bro? I mean, you said it all. I would really ano lang, I agree. Siguro din more in a ang maganda sa Pinoy husband din, as in as much as resilience is a gift for us, naniniwala din ako na kasi sa Pinoy ingrained sa atin na ang paniniwala. Bihira akong may nakikilalang Pinoy na walang pinaniniwalaan. Isa yun sa ating napakalakas na strength as a people na anchored tayo on sa ating pagiging makadiyos. And I know na hindi lang siya panatang makabayan at parang hindi naman talaga siya connected sa mental health. Pero pag inisip mo talaga in the very, very beginning na may may paniniwala tayo kasi. And ito ay parang regalo sa atin na pag na para sa atin din. Na Mm. pag ginamit, pag binuksan, pag ginamit, pag in-access natin, iba yung nagagawa. So, siguro masasabi ko sa Pinoy husband na may pinagdadaanan talaga na medyo mahirap or kung parang hindi mo talaga kayang, kahit na hindi mo kayang kausap. Alam ko may ibang kilala ako na nahihirapan sila mag-open up sa asawa nila. Mm. That's already, and maybe Paul, before we end, you can also parang, talk about that a little bit kung ano ba yung pwedeng gawin pag ang husband mismo ay hindi na nahihirapan mag-open up sa asawa. Kasi asawa na yun eh. Ano bang pwedeng gawin doon? To me, siguro before you say that, for me, kung nahihirapan kang like really talagang mag-open up sa asawa mo, at least man lang maging honest ka sa Panginoon. Kahit dun lang muna. Kasi alam naman niya eh, hindi naman siya nasa-shock diyan. Pero may and then take it from there. Pero Paul, paano sa'yo? Ano ba yung pwede Mm. mong i-advise diyan Yeah. na pag hindi feel ng husband na kausapin ang Mm. wife or whatever the Yeah. situation may be? Yeah, that's a question actually na maraming naggo-go through, Mm. especially with mixed cultural couples kasi hindi sila nagkakaintindihan, no? And it's actually a multi-layered issue pag ganun. Kasi number one, kung di ka mapag-open up ng problem sa asawa mo, meron ng judgment, siguro meron ng parang misunderstanding na Mm. nangyari o kaya ang dami niyo lang pag-aaway na yung bang simpleng problema sa pera eh hindi niyo kasi may mga ano yun eh, maraming factors yan eh. Hindi niyo napag-usapan. Okay, nag-away kayo last week, 'di ba? Na naka-affect sa mental health mo. So, hindi mo talaga ma-o-open up agad yun kasi mamaya siya pala yung cause nung mental health issue mo, 'di ba? Sometimes parang na-open up mo na in the past, tas ang sabi ng asawa mo, "Wala lang 'yan." Na-dismiss ka na eh, Dismiss na, oo. 'di ba? So, ang hirap mag-open up ulit or parang for you, akala mo before, na-recover ka na tapos inopen up mo ulit sa asawa mo, ang response ng asawa mo, "Eh, 'di ba na-open up mo na 'to last year, bakit inopen up mo ulit?" So, parang hindi ka nag-improve, so yung mga gano'n na small, comments, siyempre Mm. nakakaapekto 'yun 'no. Ikaw man yung Pinoy husband or minsan actually yung mga Pinoy husband yung pinagsasabihan ng mga asawa, tayo yung nagja-judge sa Mm. kanila. So, yung question na yun nga sabi mo, paano tayo mag-open up sa mga wives natin. Totoo din yun, the other way around. So ang daming layers na sa pag-asawa in terms of communication. And it's always important na in these kind of discussions to be in a safe space. Na Mm. yung bang kailangan may cultivate yung communication. So it's a whole thing na communication discussions ninyo mag-asawa. Para ma-workout yun. Kasi ang difference dun 'pag inopen up ko siya sa kaibigan ko or sa therapy ko, yung therapist mo, yung coach mo, wala siyang predefined judgment about you. Mm. Kasi isasabihin mo lang sa kanya o tatanggapin niya yun as it is.
Yun ang Hmm. sinabi mo, yun yung kukunin ko. Wala akong Wala siyang yeah. history, 'di ba? So in my experience and in my practice, it's good to have this open communication relationship with your wife. And it's also good to have a coach and people to help you navigate these things kung nakakaapekto na siya sa marriage niyo. So Yes. depende 'yun sa relationship. Pagka nahirapan ka na mag-open up sa wife mo kasi nga siya pala yung cause or nakaka-cause siya nun. So have someone accountable to you kung walang yeah, kung wala kang makita na coaching na maging, hearing ear, Yeah. listening ear, ayan. Or a spiritual mentor, puwede rin 'yun, or pastor na parang mag-help sa'yo. And again, puwede rin 'yun sa small group leader. So, don't get hung up na isa lang yung solusyon. I think that's something na Wow, very maganda. important. Maganda. Salamat sa input na 'yan. Talagang ano 'yun, Pinoy husband, puwede natin yung ring kuhanan ng aral kasi, very good, very good. Ano ba ang ating And challenge this week yun nga po? Norbert, gusto ko ngang itanong sa'yo yan, eh. Ano ba ang challenge natin this week Wow. for this 'no, na to start this, mental health awareness? Ang challenge po natin ngayon sa ating episode kasi pinag-usapan natin mental health at, tayo po ay mga Pinoy husbands. Alam po natin ang pinagdadaanan ng isa't isa, especially 'pag nasa abroad ka. Hindi po madali ang buhay at ah, ah, hindi gano'n kagaan minsan. So, ang ating challenge po this week sa ating episode ay kumustahan. No, ang ating challenge po ay mag-reach out sa isang kaibigan and kumustahin po natin sila. Yun lang, kahit simpleng-simpleng kumusta na talagang intentional na pangungumusta sa isang kaibigan. Yan, na yung bang hindi yung how are you na parang ano lang greetings 'no? As Mm. in to really mean it, bagsahin mong, "How are you?" Yan. Huwag kang mangutang ha, talagang kumustahin mo lang talaga. Huwag kang humingi ng pera 'no? Sa ibang episode puwede po kasi meron ka Yeah, huwag kang humingi ng pera, huwag kang mag-ano, anong tawag diyan? Huwag kang mag-sell ng anything, mangumusta ka lang kasi hindi natin alam kung anong talagang pinagdadaanan at tsaka at I mean, na ang ganda lang yun ng feeling na kinakamusta ka talaga. Okay, at ayan po, isa na namang magandang episode at masinsinang pag-uusap ang ating podcast ngayon. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. And tandaan po ninyo na ang aming, goal lamang ay hindi gawing perfect ang ating relationship, pero talagang magiging better lang as a Pinoy husband. So hanggang sa maraming muli. salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye.